Magandang araw mga bata! Ako nga po pala si Applejoy D. Patendol. Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng isang masaya at makabuluhang pagtatalakay sa ating bagong aralin. Kaya't ihanda na ang inyong sarili, makinig ng mabuti at sabay-sabay nating simulan ang ating paglalakbay sa bagong pagkatuto. Tatalakayin natin ngayong araw ang kahulugan ng pangalan at mga halimbawa ng pangalan. Ngunit bago ang lahat, hayaan ninyo akong basahin ang layunin ng ating pagtuklas. Una, natutukoy ang kahulugan ng pangalan. Pangalawa, naiuuri ang mga pangalan sa tamang pangkat, tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At pangatlo naman ay nakikilahok ng aktibo sa bawat gawain at talakayan. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay nalaman na natin ang ating mga layunin. Kaya naman nasisiguro ko na handa na tayo sa ating bagong kaalaman. Bago natin tatalakayin ang bagong aralin, ay may babasahin munang kwento. Doon nagtatapos ang kwento. Ngayon, nakikinig ba kayo sa binasa ko mga bata? Kung ganon ay may itatanong ako tungkol sa binasa kong kwento. Una, sino ang tauhan sa kwento? Tama! Ang tauhan sa kwento ay si Ana at Marco. Ano naman ang dinala ni Ana at Marco sa parke? Tama! Ang dinala ni Ana at Marco sa parke ay mga laruan. Saan naman naganap ang kwento? Tama, naganap ang kwento sa parke. Ano naman ang mga hayop na nabanggit sa kwento? Tama, ang mga hayop na nabanggit sa kwento ay aso, ibon at paro-paro. Alam niyo ba na ang tauhan, bagay, lugar, hayop at pangyayari na nabanggit natin kanina ay isang halimbawa ng pangalan? Ano naman ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay isa sa mga pangunahing bahagi ng pananalita at ginagamit upang matukoy kung sino, ano, saan o alin ang tinutukoy sa isang pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng pangalan. Simulan natin sa ngalan ng tao. Ang halimbawa sa ngalan ng tao ay doktor, pulis, guro, bata, at kaibigan. Halimbawa naman sa ngalan ng bagay ay bag, laruan, damit, aklat, at lamisa.
Halimbawa naman sa ngalan ng hayop ay pusa, ibon, kambing, manok, at kalabaw. Halimbawa naman sa ngalan ng lugar ay paaralan, simbahan, palengke, palaruan, at kantina. Mga halimbawa naman sa mga pangyayari ay kaarawan, bagong taon, Pasko, araw ng mga puso, at buwan ng wika. Napapansin ba ninyo na ang lahat ng bagay ay mayroong natatanging pangalan? Kagaya na lang ng pangalan mo at pangalan ko. At yung mga paborito nyong alaga sa bahay ay may pangalan din, hindi ba? Tama. Sa puntong ito ay mayroon tayong gawain. Tukuyin kung ang larawan o salita ay nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Meron kayong 5 segundo para sagutan ang mga ito. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon ay simulan natin sa unang larawan. Ang unang larawan ay tsinelas. Tama, ang tsinelas ay bagay. Ano naman sa pangalawang larawan? Tama, ang pangalawang larawan ay pangyayari. Ano naman sa pangatlong larawan? Tama, ang pangatlong larawan ay tao. Ano naman sa pang-apat na larawan? Tama, ang bubuyog ay hayop. Ano naman sa pang-5 larawan? Tama, ang gitara ay bagay. Ano naman sa pang-6 na larawan? Tama, ang kalabaw ay hayop. Ano naman sa pang-7 larawan? Tama, ang pang-7 larawan ay simbahan. Ito ay lugar. Ano naman sa pang-8 larawan? Tama, ang doktor ay tao. Ano naman sa pang-9 na larawan? Tama, ang buwan ng wika ay pangyayari. Ano naman sa pang-10 larawan? Tama, ang hospital ay lugar. Mahusay. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 palakpak. Ngayon ay naintindihan nyo na ang ating aralin tungkol sa pangalan, kaya naman sagutan ninyo ang ating pagtataya. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto sa pagsagot.
sasagutan na natin ang inyong pagtataya at alamin natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Unahin natin ang Test 1. Panuto. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Tukuyin kung anong uri ng pangalan ang salitang may salungguhit. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Una, ako ay papasok sa paaralan. Ang salitang may salungguhit ay paaralan. Ang tamang sagot ay titik D, dahil ang paaralan ay lugar. Pangalawa, umiiyak si Bruno dahil mababa ang kanyang score sa exam. Ang salitang may salungguhit ay si Bruno. Ang tamang sagot ay titik A, dahil ang Bruno ay pangalan ng tao. Pangatlo, may Christmas party sa paaralan ni Mavi. Ang salitang may salungguhit ay Christmas party. Ang tamang sagot ay titik C, dahil ang Christmas party ay pangyayari. Pang-apat, tumatahol ang aso ni Brownie. Ang salitang may salungguhit ay aso. Ang tamang sagot ay titik B, dahil ang aso ay hayop. Panglima, nagbabasa ng aklat si Lyra. Ang tamang sagot ay titik D, dahil ang aklat ay bagay. Dumako naman tayo sa Test 2. Panuto. Isulat sa patlang ang T kung tao, B kung bagay, H kung hayop, L kung lugar, at P kung pangyayari. Una, lamesa. Ang tamang sagot ay titik B, dahil ang lamesa ay bagay. Pangalawa, kaarawan. Ang tamang sagot ay titik P, dahil ang kaarawan ay pangyayari. Pangatlo, plaza. Ang tamang sagot ay titik L, dahil ang plaza ay lugar. Pang-apat, elepante. Ang tamang sagot ay titik H, dahil ang elepante ay hayop. Panglima naman ay Maria. Ang tamang sagot ay T, dahil ang Maria ay pangalan ng tao. Tama naman ba ang inyong mga sagot, mga bata? Magaling kung ganon. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 palakpak. Mahusay mga bata, naintindihan ninyo kung ano ang pangalan. Kaya naman, para sa inyong takdang aralin, ay gumupit ng tag-iisang larawan na tumutukoy sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Idikit ang mga larawan sa inyong papel at isulat ang pangalan ng bawat isa sa ilalim ng tamang larawan. Naintindihan naman po ba? Mahusay kung ganon. Talagang naintindihan ninyo ang kahulugan at halimbawa ng pangalan. Kaya naman, bilang paglalahat, tandaan po ninyo na ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari at maging sa ideya o damdamin. Mahalaga ang pangalan dahil ito ang ginagamit natin upang matukoy kung sino o ano ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. Sa pamamagitan ng mga halimbawa at gawain, natutuhan nating kilalanin at gamitin ng husto ang mga pangalan sa ating pang-araw-araw na pakikipag-usap. Magaling mga bata! Sana po ay may natutuhan ang bawat isa sa ating aralin ngayon. At dito ko na po tinatapos ang ating pagtuklas. Maraming salamat! Ingat!